For today, let's talk about the arithmetic sequences, arithmetic series, and arithmetic mean. So first, let's have the arithmetic sequences. So when we say arithmetic sequence, it is a sequence of number whose the difference between consecutive terms are the same. So ito yung mga numbers na magkakasunod na pare-parehas ang kanilang difference. So let's have an examples. So sinabi natin kanina na ang arithmetic sequence ay ang magkakasunod na numbers na mayroong pare-parehas na difference. So ngayon, titingnan natin ito kung ito ba ay arithmetic sequence or hindi. So umpisa tayo sa example number 1. So ngayon kukunin natin yung kanilang difference. So i-minus lang natin itong 7 doon sa 2. So kapag pinag-minus natin ito, makukuha natin ay 5. Then next, kukunin naman natin yung kanilang difference, yung ating 12 and 7. So kapag kinuha natin, ang difference ulit nila ay 5. Then next, dito naman tayo sa sunod na numbers. So 17 minus 12, magkakaroon ulit tayo ng 5. Then ito ulit, 5. 5. Then 5. So kung napapansin nyo, itong example number 1 natin ay mayroong pare-parehas na difference. So, ang tawag natin dito ay common difference. So, kapag pare-parehas ang kanilang difference, ito ay tinatawag nating arithmetic sequence. Proceed naman tayo dito sa next example. So, we have here 9, 14, 19, 25, 31, 38, and 45. Ngayon, kukunin natin yung kanilang difference. So, ito muna tayo. So, kapag pinag-minus natin ito, magkakaroon tayo ng 5. Sunod, 5 ulit. Then, ito, kapag pinag-minus natin, anong sagot? So, ito ay 6. Ito ay 6. Ito ay 7, then 7. So, kung mapapansin nyo dito sa second example natin, hindi pare-parehas ang kanilang difference. So, ito ay hindi arithmetic sequence. So, we have here a given problem. What is the 13th term of the sequence 7, 13, 19, 25, and 31? So, ngayon, meron tayo ditong sinusunod na formula which is a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times the d. Okay, so yung a sub 1 dito ay yung ating first term. Yung ating n dito ay yung ating number of terms. So, ito yung ating number of terms. Then, yung ating d dito ay yung ating common difference. So, para hindi kayo malito, kunin muna natin yung given bago natin siya ipunta sa ating formula. So, ano ba yung ating first term dito sa binigay na problem? So, yung ating first term or a sub 1 ay 7. Ito yung ating first term. Then next, ano yung number of terms natin? Ano yung kinukuha or ano yung kukunin natin na term? So, given dito ay 13th term. So, we have n is equal to 13. Then ngayon, kukunin naman natin kung ano ba yung kanilang common difference. So, mag-base tayo sa binigay na numbers dito. So, kukunin natin ngayon yung kanilang common difference. So, 13 minus 7 ay 6. Then, eto, tignan ulit natin yung pangalawa. Kung magkakapareha ba talaga yung kanilang difference. So, 19 minus 13, 6 ulit. Then, ito, 6 din. Then, we have 6. So, yung ating common difference dito or yung ating d ay 6. So, after getting the given, let's now substitute it in the given formula. So, ano ba yung ating n? So, we have here a, ano yung ating n? 13 is equal to, ano yung ating a sub 1 or the first term? We have here 7 plus, ano yung ating n? We have 13 minus 1
multiply to the common difference, which is 6. Ngayon, i-bring down lang natin muna na yung ating 7 plus 13 minus 1 is equal to 12. So, lalagyan muna natin yun ng parenthesis kasi nga multiplication siya. Then, bring down 6. Next, let's simplify the equation na. So, we have here 8 sub 13 is equal to 7. Copy muna natin yung 7 kasi nga i-follow natin yung ating GEMDAS rule. Mauna yung multiplication before yung addition. So, copy muna natin yung 7. Then, 12 times 6 is equal to 72. So, i-add lang natin yung ating 72. Then, now, let's simplify. 7 plus 72 is equal to 79. So, yung ating 13th term ay 79. So, let's have another example. So, it says here, which term is negative 39 in the sequence 33, 25, 17, 9, 1, and negative 7. So, ang tinatanong naman dito ay kung pang ilang term daw yung negative 39. So, yun yung kukunin natin kung pang ilang term ba siya. So, by using again the general rule or yung ating formula, makukuha natin kung pang ilang term ba yung ating negative 39 dito. But before that, kunin muna natin yung mga given natin. So, yung ating a sub n ay magiging yung negative 39. Yung ating first term ay 33. Then, ang ating n ay wala. So, lalagay muna natin dito na question mark. Then, after that, ano yung ating common difference? So, yung ating common difference ay yung difference ng 25 tsaka 33. So, kunin lang natin 25 minus 33. So, nauna yung ating mas maliit na number. So, yung ating magiging common difference dito ay negative 8. So, ngayon, let's apply the replacement property or yung ating tinatawag na substitution. Isa-substitute lang natin yung ating given doon sa binigay na general rule. So, yung a sub n natin ay negative 39. Then, first term is 33 plus n. So, yung n natin ay unknown. So, ilalagay na lang natin muna as n. Then, we have minus 1. Yung ating common difference dito ay negative 8. So, ngayon, isi-simplify na natin yung ating given equations. So, we have just bring down negative 39, 33 plus. So, ang mangyayari dito is di-distribute natin itong negative 8 doon sa n tsaka sa negative 1. So, negative 8 times n will give us negative 8n. Then, negative 1 times negative 8 will give us positive 8. So, after nyan, ang gagawin na lang natin dito ay combine natin yung mga like terms. So, ipunta natin muna dito yung, or iwan na lang natin dito yung may letters, then lahat ng may numbers, or yung lahat ng constant natin ay ipunta natin dito sa side na to. So, we have here negative 39. Ipunta natin ito muna dito. Unahin muna natin yung 33 na ipunta dito. So, we have, itong positive 33 ay magiging negative 33 na siya kasi nga itra-transpose natin siya. Then, equal to, so, may iwan na yung ating negative 8n tsaka 8. Now, let's simplify muna ito. Negative 39 minus 33. So, kapag ganito yung equation natin, apply lang natin yung change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. So, ito ay magiging negative 33, then ito na ay magiging plus. So, ang sagot na natin dito ay 72, negative 72. Then, we'll just bring down negative 8n plus 8. Then, after nyan, ito namang positive 8 ay ililipat natin ulit dito sa kabila para maiwan na lang yung may variable or letter doon sa ating other side. So, burahin muna natin ito.
So, ngayon, itra-transpose na natin yung positive 8 dito sa kabilang side. So, sulat muna natin yung negative 72. Ito, positive 8 ay magiging negative 8 na siya. Then, is equal to, naiwan na lang yung ating negative 8n. So, after nan, simplify ulit natin itong negative 72 minus 8. So, ito magiging negative ulit, then magiging addition. So, kapag pinag-add natin yung pares na negative, i-add lang natin sila, then as is negative pa rin yung ating sign. So, magiging negative 80 is equal to, just bring down negative 8n. Then ngayon, para makuha natin yung value ng n, let's divide both sides by the constant negative n. Then, negative or negative 8. So, divide both sides by negative 8. So, ito, makakancel na siya. Then, kapag dinivide natin ito, pag nag-divide tayo ng parehas ang sign, magiging positive. So, negative 80 divided by negative 8 will give us positive 10. Then, naiwan na lang dito ay n. So, yung ating value ng n ngayon ay 10. So, yung negative 39 daw ay pang 10 terms. So, let's have the last problem. So, it says here, what is the general term of the arithmetic sequence negative 5, negative 2, 1, 4, 7, and so on. So, kung kanina ang mga tinatanong ay kung pang ilang term, kung ano yung 13th term, etc. Ngayon naman, kukunin natin yung general term ng given arithmetic sequence na ito. So, ulit, gagamitin natin yung general rule or yung ating formula na a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiply to the common difference. So, first, let's have the given. So, ano ba yung mga given natin? So, ano yung ating a sub n? So, yung a sub n natin dyan ay unknown. So, let's make it unknown. Next, first term. Yung first term natin ay negative 5. Yung ating n ay unknown din. So, question mark. Then, ano yung ating common difference? So, yung common difference natin dito ay i-minus lang natin yung negative 2 sa negative 5. So, we have negative 2 minus negative 5. So, dito, i-apply ulit natin yung subtraction rule na change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. So, kung makikita nyo, ang ating given na ay negative 2 plus 5. So, kapag ganyan na, i-minus natin sila. So, 5 minus 2 ay magiging 3. Then, copy lang natin yung mas malaking, yung sign ng mas malaking number which is 5. So, positive. So, positive 3 yung ating common difference. So, after getting the givens, now, ipupunta na natin siya sa ating general rule. So, wala tayong a sub n is equal to a sub 1 natin ay negative 5 plus, wala din tayong n, minus 1. Then, yung ating common difference ay 3. So, after nyan, let's simplify na. So, bring down lang natin yung negative 5. Then, dito, isa-substitute na, or i-distribute natin yung 3 sa n, tsaka sa negative 1. So, 3 times n will give us 3n. 3 times negative 1 will give us negative 3. So, kapag may ganito na tayong equation, ang gagawin lang natin ay combine the like terms. So, ano ba yung like terms dyan? So, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang constant dito. So, combine lang natin itong negative 5 sa negative 3. So, we have a sub n is equal to, add lang natin. So, pagsamahin muna natin siya. So, negative 5, then negative 3 plus 3n. Para hindi kayo malito. So, after nyan, so ngayon, isi-simplify na natin itong negative 5 tsaka negative 3. So, kapag ganyan na, apply ulit natin yung subtraction rule. So, we have change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. So, we have now a sub n is equal to
So, pares na ulit silang negative. So, i-add na natin sila. So, 5 plus 3 is equal to 8. Then, copy lang natin yung sign nila, which is negative. Then, just copy 3n. So, ngayon, kailangan natin ipunta siya sa parang ganitong form. So, ayusin lang natin siya. So, we will now have the general term. A sub n is equal to 3n minus 8. So, ito na yung ating general term. Now, let's proceed to the arithmetic series. So, kapag sinabi nating arithmetic series, ito yung sum of the terms in the arithmetic sequence. So, ito lang yung pinag-add-add natin ng mga terms dun sa ating arithmetic sequence. So, it is denoted as S sub n. So, ngayon, may question ako. So, paano mo makukuha or itry nyong kunin ang arithmetic sequence ng 1 to 100. So, 1, 2, 3, etc. hanggang 100. So, we have here 98, 99, and 100. Okay, so pakitry nyo nga kunin yung kanyang arithmetic series or yung kanyang sum. Okay, so may mas madali akong paraan. So, dito kasi, ito, tsaka to, kung mapapansin nyo, yung 1 tsaka 100, kapag pinag-add natin ay magiging 101. Then next, kapag pinag-add natin itong 2 tsaka 99, ang magiging sagot ulit ay 101. Then kapag 3 to 98, makukuha natin ay 101 ulit. So, kung mapapansin nyo, kapag pinag-add natin yung sunod-sunod dito na pair, ang nagiging sagot lang ay 100. So, kung kukunin natin yan, 101 times ilang pairs yung makukuha natin dito. So, we have 50 pairs. So, kapag pinag-multiply lang natin yan, ang magiging sagot ay 5,050. So, dito, nakuha yung ating formula sa ating arithmetic sequence, which is S sub n is equal to A sub 1 plus A sub n over 2 multiply by or multiply to the number of. Paano naman kung ang pinag-add nyo ay 1 to 150? Kukunin nyo ngayon yung arithmetic series ng 1 to 150. So, kapag minano-mano nyo ito, magiging ang itsura niya ay 1 plus 2 plus 3, so and so forth hanggang sa plus 148 plus 149 to 150. So, ganyan yung magiging itsura niya kapag pinag-add nyo siya ng mano-mano. But, pwede natin gamitin itong formula na to para mas mapadali yung ating pag-a-add. So, ngayon, kukunin natin yung given dito sa ating given problems na 1 to 150. So, yung ating Sn ay 150. Ang ating A sub 1 ay first term, which is 1. Yung ating A sub n ay, ano yung ating last term? A sub n which means 1 are yung ating last term. So, we have 150. Then, yung ating number of terms ay 150 also. So, ngayon, substitute na natin itong ating given sa ating given formula. So, we have now S150 is equal to A sub 1, which is 1 plus 150 divided by 2 times 150. So, kapag pinag-add natin ito, ang magiging sagot na ay 151 over 2 times 150. So, ngayon, ang gagawin na lang natin,
I-cancel natin to or i-divide na lang natin itong una na to para mas madali. Para magkaroon tayo ng 151 times divide na 75. So, ngayon, i-multiply natin yung 151 sa 75 para makuha natin yung series ng ating arithmetic. So, we have here 151 multiplied to 75. So, 1 times 5 will give us 5. 5 times 5 will give us 25. 5 times 1, 5 plus 2, 7. 1 times 7 is 7. Then 7 times 5 will be 35. Then we have 10. Then we will just add 5, 12, carry 1, 13, carry 1, 1, 1. So, yung sagot na ngayon sa ating arithmetic series ay S 150 is equal to 11,325. So, ito na yung ating final na sagot. Now, let's have the arithmetic mean. So, when we say arithmetic mean, it is a term or number of terms that lie between two non-consecutive terms of an arithmetic sequence. So, para mas maintindihan nyo, bigay tayo ng example. So, we have here 13, then 27. Okay. So, ngayon kukunin natin yung ating middle term. So, yung nandito. So, paano yan? So, kapag meron tayong middle term dito or yung nasa gitna, ang gagawin lang natin ay i-add natin yung first term sa ating last term, then divide it by 2 para makuha natin kung ano yung nasa middle nila. So, we have 13 plus 27 divided by 2. Okay, so 13 plus 27 will give us 40, then divided by 2. Then, 40 divided by 2 will give us 20. So, yung nasa middle nila ay 20. So, ngayon, kompleto na yung ating sequence. So, we have 13, 20, and 27. Question, paano naman kung hindi siya sa middle? Paano kung dalawa yung middle niya? So, hindi natin pwedeng i-add yung first term sa last term, then divided by 2 para makuha yung middle. So, ano yung gagawin natin? Okay, so, magkakaroon tayo ng ganong example. So, for example, we have here 21, comma, 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 and the last term will be negative 24. So, parang ganito. Hindi naman natin pwedeng i-add itong dalawang ito, then divide it by 2 para makuha yung nasa middle kasi dalawa naman yung ating middle dito. So, paano yung gagawin natin? Okay, so dito na i-apply ulit yung ating formula sa arithmetic sequence, which is a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiply to the common difference. Okay, so ngayon, kukunin natin yung mga given natin. So we have here a sub n or the last term will be negative 24. Yung ating first term or a sub 1 will be 21. Yung ating number of terms ay, ilan ba yung ating terms dito? We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, we have 6. Then, yung D natin kasi dito, yun yung hahanapin natin para makuha natin yung common difference nila. Then, i-add na lang natin sa 21 para makuha yung susunod sa kanya. Then, yung nandito, i-add ulit natin yung common difference na makukuha natin para makuha yung nandoon, so on and so forth, hanggang sa mabuo natin itong arithmetic sequence natin. So, ngayon, meron na tayong given. I-substitute lang natin itong given natin sa ating formula. So, we have the last term or a sub n, which is negative 24. Then, yung ating first term ay 21 plus, ano yung ating n? So, we have 6 minus 1 multiply to d. Okay, so ngayon, ang gagawin lang natin ay copy muna yung negative 24, yung 21 natin, plus ito is di-distribute lang natin yung d sa 6 and sa negative 1. So, 6 times d will give us 6d. Then, negative 1 times d will give us negative 1d or simply
negative D. Okay, so kapag may ganyan na tayo, ang gagawin natin ay ipupunta natin dito sa kabila yung negative 21, kasi nga constant, pagsamahin natin yung constant na dalawa or yung numbers, then may iwan na lang itong dalawa na to kasi meron silang variables or letters. So we have now negative 24. Itong 21, ipupunta natin sa kabila. So magiging, yung positive magiging negative. So we have negative 21 na siya is equal to, i-copy lang natin yung 6D minus D. Okay, so ngayon, simplify ulit natin. So itong negative 24 sa 21 or sa negative 21. So we have now, so pag may ganito tayo, i-apply ulit natin yung subtraction method natin, which is change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. So pwede natin siyang i-add kasi nga parehas na silang negative. So we have 24 plus 21 will give us 45, then parehas na negative. So yung sagot din natin ay negative. The next, eto. So ima-minus lang natin sila. 6D minus D, kasi nga may invisible 1 tayo dito. Yan. So ima-minus lang natin. 6 minus 1 will give us 5. Then just copy the base, which is D. So after nyan, para makuha natin yung ating common difference, i-divide lang natin both sides by 5. So we have 5, then 5. So ito, makakancel na siya. So yung D natin ay magiging negative 45 divided by 5 will give us negative, anong sagot? Negative 9. Okay, so yung common difference natin ngayon dito ay negative 9. So ngayon, komplituhin na natin yung ating arithmetic sequence. Okay, so negative 9 ay i-add lang natin doon sa 21 para makuha yung susunod sa kanya. Okay, so plus negative 9. So kapag ganito yung equation natin, hindi natin sila pwedeng pag-addin kasi magkaiba yung kanilang side. So ima-minus natin sila. So 21 minus 9 will give us, anong sagot? So negative 9 plus 21 will give us 12. So, ito na yung sumunod sa 21. So, next, add ulit natin yung negative 9 dito sa 12. So, anong magiging sagot? So, positive 12 plus negative 9, hindi ulit siya pwedeng i-add kasi nga magkaiba yung sign nila. So, ima-minus natin. So, 9 or 12 minus 9 will give us 3. Then, yung mas malaking number kasi ay positive. So, yung sagot natin ay positive 3. Next, dito sa 3, i-add ulit natin yung negative 9. So, mag-add ulit tayo dito ng negative 9. Okay, so magkaiba ulit yung ating sign. So, hindi pwedeng i-add ulit. So, ima-minus natin. So, 9 minus 3 will give us 6. Then, mas malaki yung negative sign natin or yung mas malaking number ay negative. So, yung ating sagot ay negative din. Then, next, dito mag-add ulit tayo ng negative 9. So, kapag ganyan, parehas na silang negative. So, pwede na natin isilang i-add. Then, just copy the sign of negative. So, 9 plus 6 will give us 15. Then, copy lang yung sign, which is negative. So, yan, nakumpleto na natin yung ating arithmetic sequence. So, yun lang, kapag hindi natin alam yung kanyang middle, gamitin natin yung formula sa arithmetic sequence para makuha yung common difference. Then, i-add lang natin sa first term. Then, kapag nakuha na yung second term, i-add ulit yung nakuha ang common difference hanggang sa mabuo natin yung ating arithmetic sequence.